Ang tunog ng cellphone ni Amara ang pumunit sa masayang katahimikan ng gabi. Nakangiti pa siya habang pinupunasan ang kamay na may bahid ng puting pintura. Katatapos lang nilang magpintura ni Marco sa pader ng magiging kwarto ng kanilang anak na babae. Ang amoy ng bagong pintura ay hinaluan ng amoy ng pag-asa at pananabik. Sa wakas, pagkatapos ng ilang taon na paghihintay, malapit na nilang mayakap ang kanilang panganay. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay puno pa rin ng kagalakan, ngunit ang boses sa kabilang linya ay malamig at pormal. Isang pulis. Ang mga salita nito ay tila mga basag na salamin na direktang tumusok sa kanyang puso. "May nangyari pong aksidente. Ang mga magulang niyo po, si Mr. and Mrs. De La Cuesta." Bumagsak ang cellphone mula sa nanginginig niyang kamay. Umaling-aw-ngaw ang pagtama nito sa sahig, kasabay ng pagguho ng mundo ni Amara. "Hindi, hindi maaari." Kanina lang ay kausap niya si Mama, nagbibigay ng payo tungkol sa pagpili ng kulay ng kurtina para sa baby's room. Naramdaman niya ang kamay ni Marco sa kanyang balikat. "Love, anong nangyari?" Pero parang naging bingi ang buong paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso, isang rumaragasang tambol na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. At pagkatapos, isang matalim na kirot ang biglang pumunit sa kanyang sinapupunan. Napahawak siya sa kanyang malaking tiyan. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga binti. "Marco," hirap niyang sabi. Ang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang baby natin." Ang mga sumunod na pangyayari ay malabo na sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang malamig na sahig sa kanyang likod. At pagkatapos ay ang pag-angat sa kanya papunta sa isang stretcher. Ang mukha ni Marco ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod nito, mayroong isang bagay na hindi maintindihan ni Amara. Isang bagay na tila malayo. Pagkatapos ay kinain na siya ng kadiliman. Nagising si Amara sa nakasisilaw na kaputian ng paligid. Ang amoy ng ospital antiseptic at kalungkutan ang unang pumasok sa kanyang kamalayan. May nakatusok na IV sa kanyang kamay at ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng mapurol na sakit sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama ang matalik niyang kaibigan, si Isabela. Ang maganda nitong mukha ay bakas ang pag-aalala. Ang mga mata ay bahagyang namumugto. "Amara, thank God, gising ka na." Malambing na sabi ni Bella. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay malamig. "Bella," paos ang boses ni Amara. "Sila Mama. Si Papa. Nasaan sila?" Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata ni Isabela. Umiling ito ng marahan at isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata nito. "I'm so sorry, Amara. Hindi na nila kinaya. Dead on arrival sila sa ospital." Gumuho ang lahat. Ang bawat salita ay parang martilyong pumukpok sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Napapikit siya ng mariin. Ang sakit, sobrang sakit na parang pinipiga ang kanyang puso hanggang sa mawalan ito ng hangin. Hindi totoo yan," bulong niya. Pero may isang mas mahalagang tanong. Isang tanong na nagpapatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Ang anak ko?" Nanginginig niyang tanong, habang dahan-dahan niyang dinadama ang kanyang tiyan na ngayon ay mas maliit na. Si baby! Nasaan siya? Okay lang ba siya?" Tumingin si Isabela sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng awa, isang uri ng awa na kinatatakutan ni Amara. "You had an emergency CS, Amara," mahinang sabi ni Bella. "She was born prematurely. Sinubukan ng mga doktor ang lahat. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Anong ibig mong sabihin?" Giit ni Amara. Ang boses ay nagsisimula ng pumiyok sa takot. Huminga ng malalim si Isabela. "She was too weak, Amara.
She didn't make it. I'm so sorry. Walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Isang tahimik na sigaw ng pagkawala, ang kanyang mga magulang, ang kanyang anak. Sa isang gabi, nawala ang lahat. Ang pamilyang pinangarap niya, ang kinabukasang binuo niya. Lahat ay naging abo. Nagsimula siyang humagulgol, isang tunog na puno ng pighati at kawalan. Isang tunog na nanggagaling sa pinakailalim ng isang kaluluwang winasak. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Nakatayo lang ito sa may pintuan. Ang mukha ay hindi mabasa. Nakatingin ito sa sahig, sa dingding, kahit saan, wag lang sa kanya. Marco. Umiiyak niyang tawag. Wala na sila. Wala na ang anak natin. Lumapit ito sa kanya, ngunit ang mga galaw nito ay mabagal at tila pilit. Umupo ito sa kabilang dulo ng kama, malayo sa kanya. Magpahinga ka na, Amara. Yun lang ang sinabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Yumakap sa kanya si Isabela, hinahagod ang kanyang likod. Nandito lang ako, Amara. Hindi kita iiwan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, idinilat ni Amara ang kanyang mga mata. Mula sa ibabaw ng balikat ni Isabela, nakita niya ang mukha nito. Nakatingin si Isabela kay Marco, at sa isang saglit na napakabilis, na halos isipin ni Amara na guni-guni niya lang iyon, nakita niya ito. Isang munting ngiti. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata nito. Isang anino ng tagumpay na dumaan sa mga labi nito bago ito muling nagpanggap na nakikiramay. Natigilan si Amara. Ang kanyang pag-iyak ay naputol. Ano yon? Nagkamali lang ba siya ng nakita? O sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, isang bagong katotohanan, isang mas nakapangingilabot na katotohanan ang nagsisimula pa lang magpakita. Ang amoy ng mga puting bulaklak ay nakasusulasok. Para kay Amara, yun na ang magiging amoy ng kamatayan. Nakatayo siya sa harap ng 3 kabaong dalawang malaki at isang napakaliit na kulay puti. Ang lahat ay nakasuot ng itim. Ang hangin ay puno ng mga mahihinang hikbi, ngunit para kay Amara, ang lahat ay isang malaking katahimikan. Isang bingaw sa kanyang pagkatao na hindi na mapupunan pa. Naramdaman niya ang presensya ni Marco sa kanyang tabi, pero hindi nito hinawakan ang kanyang kamay. Hindi man lang nito inakbayan ang kanyang mga balikat. Nakatayo lang ito roon, isang estatwa ng kalungkutan, ngunit isang estatwang malayo at malamig. Ang imahe ng munting ngiti ni Isabela sa ospital ay pabalik-balik sa kanyang isipan, isang multo na hindi niya maitaboy. Nagkamali lang ba siya ng nakita? Imposible. Si Bella ay ang kanyang kapatid sa ibang ina. Nang matapos ang libing, isa-isang lumapit sa kanya ang mga tao para makiramay. Ngumingiti lang siya ng pilit, tumatango, pero wala siyang maramdaman. Hinanap ng kanyang mga mata si Isabela, naabala sa pag-aasikaso sa ibang mga bisita. Gumanap sa papel ng isang matatag na kaibigan. Masyadong perpekto. Umuwi sila sa bahay na dati puno ng tawanan at pangarap. Ngayon, ang bawat sulok ay sumisigaw ng alaala ng mga nawala. Ang hindi pa natatapos na baby's room ay isang bukas na sugat. Magpapahinga muna ako, sabi ni Amara. Ang boses ay mahina. Tumango lang si Marco. Hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Okay, may aasikasuhin lang ako sa office. Office? Sa ganitong panahon? Ngunit wala nang lakas si Amara para magtanong. Pumasok siya sa kanilang silid at niyakap ang isang unan. Hinahayaan ang sarili na malunod sa kalungkutan. Ilang oras ang lumipas nang magising siya sa tunog ng boses ni Marco mula sa sala. Dahan-dahan siyang bumangon. Nauuhaw. Habang papalapit siya sa pinto ng silid, narinig niya ang boses nito, isang boses na iba sa narinig niya sa buong maghapon. Malambing ito. Puno. Nem, pagmamahal. Oh love, I miss you too.
Mag-ingat ka palagi, ha? See you later. I love you, Bella. Bella. Parang isang malakas na sampal ang pangalang iyon. Napatigil si Amara sa likod ng pinto. Ang kamay ay nakatakip sa bibig para pigilan ng isang sigaw. Hindi! Hindi si Isabela! Hindi ang best friend niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatalikod si Marco, nakatingin sa labas ng bintana. Ang puso ni Amara ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sinong kausap mo? Tanong niya. Sinisikap na patatagin ang kanyang boses. Nagulat si Marco. Mabilis itong lumingon. At sa isang saglit, nakita ni Amara ang pagkataranta sa mukha nito. Bago ito muling naging malamig, sa business lang. Narinig ko, sabi ni Amara. Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Narinig ko ang pangalan. Si Bella ba, Marco? Si Isabela? Hindi ito sumagot. Ang pananahimik nito ay isang pag-amin. Paano mo nagawa sa akin to? Basag ang kanyang boses. Sa gitna ng lahat ng ito, kakalibing lang natin sa mga magulang ko. Sa anak natin, Marco. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ngunit walang pagsisisi sa mga mata nito. Walang awa. Tanging isang malamig na determinasyon. Hindi na to gumagana, Amara, sabi nito. Matagal na. At ngayon sa nangyari, you're unstable. Hindi mo kayang patakbuhin ang Paraiso Resorts. Kailangan nitong mapunta sa isang taong may kakayahan. Anong sinasabi mo? Pinapapirmahan sa'yo ng mga abogado ang mga dokumento. Isang transfer of management para sa ikabubuti ng kumpanya, ng pamana, ng mga magulang mo. At doon, ang kalungkutan ni Amara ay napalitan ng galit. Isang nag-aalab na galit. Kaya pala, ito pala ang plano nyo. Habang nagluluksa ako, kayo naman ay nagpaplano kung paano ahasin ang lahat ng meron ako. Bumukas ang pinto sa likod nila. Pumasok si Isabela. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Marco? Amara? Anong nangyayari dito? Huwag kang magkunwari, Isabela. Sigaw ni Amara. Ahas ka. Traidor ka. Lumapit si Isabela umiiyak. Amara, I'm sorry. Hindi namin sinasadya. Nangyari na lang. Hindi namin napigilan ang nararamdaman namin. Ang mga salitang iyon ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Ang pinakamatalik niyang kaibigan at ang kanyang asawa. Silang dalawa. Kinabukasan, dumating ang abogado ni Marco. Inilatag nito sa harap ni Amara ang mga papeles. Ang bawat salita sa dokumento ay isang insulto sa kanyang pagkatao, sa alaala ng kanyang mga magulang. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang ballpen. Tumingin siya sa paligid ng bahay, ang bahay na binuo niya. Kasama ang isang lalaking hindi pala siya minahal. Pumirma siya. Bawat letra ng kanyang pangalan ay tila isinulat gamit ang kanyang dugo at luha. Matapos iyon, umakyat siya sa taas at nag-impake ng isang maliit na maleta, isang damit, ilang gamit, at ang natitirang dignidad na kaya niyang ipunin. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nang dumaan siya kina Marco at Isabela sa sala, wala na siyang pakialam. Nang gabing iyon, nakatayo si Amara sa Cebu Mactan International Airport. Hawak ang isang one-way ticket papuntang Singapore. Habang nakatingin siya sa mga ilaw ng kanyang syudad mula sa salamin ng airport, ang mga luha ay tuluyan ng natuyo. Ang natira na lang ay isang malamig na apoy sa kanyang dibdib. Lumingon ako sa lungsod na kinalakhan ko at nangakong, babangon ako at babawiin ko ang lahat. 5 taon. 5 taon na ang lumipas. Sa Singapore, ang oras ay tila mas mabilis tumakbo. Ang bawat araw ay isang hamon na kailangang lampasan. Ang bawat gabi ay isang pagkakataon para magplano para sa susunod na hamon. Walang puwang para sa pagluluksa, walang oras para sa pag-alala. Mula sa isang maliit na apartment at kakarampot na ipon,
Itinayo ni Amara ang Aura Events. Sa una, maliliit na birthday party at corporate gatherings lang ang kanyang hinahawakan. Ginigising niya ang sarili sa amoy ng kape bago pa sumikat ang araw at natutulog kapag ang tanging ilaw na lang sa kanyang paligid ay ang nanggagaling sa kanyang laptop. Naging sandata niya ang trabaho. Naging kalasag niya ito laban sa mga alaala. At unti-unti, umusbong ang kanyang pinaghirapan. Nakilala ang Aura Events dahil sa kanyang dedikasyon at metikulosong atensyon sa detalye. Ngayon, isa na ito sa mga kinikilalang boutique event companies sa syudad, humahawak ng mga malalaking product launch at mga high-profile na kasal. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang pader na hindi pa rin nagigiba sa puso ni Amara. Isang pader na gawa sa yelo. Ngumingiti siya sa mga kliyente, nakikipagkamay, pero walang sino mang pinapapasok sa loob. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang proyektong magpapabago ng lahat. Isang malaking international tech company ang kumuha sa kanila para sa kanilang Asia-Pacific launch. Ang venue, isang bagong tayong architectural marvel sa Marina Bay, at doon niya unang nakilala si Gabriel. Siya ang head architect ng building. Sa unang pagkikita nila sa conference room, nagkaroon agad sila ng bahagyang tensyon. Ma'am Amara, with all due respect, seryosong sabi ni Gabriel, habang nakaturo sa blueprint, ang design niyo para sa stage ay hindi structurally sound para sa area na ito. Masyadong mabigat ang ilalagay niyong LED wall. It will compromise the integrity of the floating platform. Napatigil si Amara. Sanay siyang nasusunod ang kanyang mga plano. Sir Gabriel, my team has already calculated the load. It's within the acceptable limits. Acceptable maybe, but not optimal. Not safe? Giit nito. Ang mga mata ay seryoso at hindi nagpapatinag. I built this place. I know its every strength and its every potential weakness. I can suggest an alternative layout that will give you the same grand effect without the risk. Sa halip na mainis, naramdaman ni Amara ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Respeto. Hindi ito nagyayabang. Propesyonal ito. At tama ito. Sa loob ng ilang araw, nagpalitan sila ng mga email at tawag, pinaplansya ang bawat detalye. Nakita ni Amara ang kanyang sarili sa dedikasyon ni Gabriel. Dumating ang araw ng event. Naging perpekto ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng programa, isang minor na krisis ang naganap. Biglang nag-fluctuate ang kuryente sa isang bahagi ng venue. Naapektuhan ang sound system. Nagsimulang magpanik ang technical team ni Amara. Bago pa man siya makakilos, nakita niya si Gabriel na mabilis na lumapit sa kanila. Kalmado nitong kinausap ang building engineer. Itinuro ang isang secondary power grid na hindi alam ng team ni Amara at sa loob lang ng 5 minuto, bumalik sa normal ang lahat. Pagkatapos ng matagumpay na event, nilapitan ni Amara si Gabriel na nag-iisa sa isang sulok, nakatanaw sa city lights. Sir Gabriel, thank you. Sinsero niyang sabi. You saved us back there. Ngumiti ito sa kanya sa unang pagkakataon. Isang totoong ngiti na umabot sa mga mata nito. Just doing my job, Ma'am Amara. We're a team. Pagkatapos ay idinagdag nito, and please, call me Gabriel. Amara, sagot niya. Kinabukasan, nagpadala si Amara ng isang mamahaling kape sa office ni Gabriel bilang pasasalamat. Nagreply ito ng isang simpleng thanks. Bawi ako next time. At ginawa nga nito. Inaya siya nitong magkape sa isang maliit na coffee shop malapit sa kanilang opisina. Sa una ay nag-aalangan si Amara. Ngunit pumayag na rin siya habang umiinom sila ng kape. Nagkwento si Gabriel tungkol sa kanyang sarili. Tungkol sa pangarap niyang makapagpatayo ng mga gusaling hindi lang maganda, kundi may puso at nakakatulong sa komunidad. Kaya ako nagsisikap dito sa Singapore. Sabi nito. Ang mga mata ay nagniningning.
para makaipon ng sapat na experience at capital. Pero ang pangarap ko talaga ay umuwi at magtayo ng isang bagay na makabuluhan sa Pilipinas. Nakinig lang si Amara. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, habang pinapanood niya ang isang taong buong pusong nagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap, naramdaman ni Amara ang isang bagay na pamilyar, isang maliit na kislap ng init sa kanyang nagyeyelong puso. Nakangiti siya, isang totoong ngiti, hindi para sa kliyente, hindi pilit. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa kanyang tahimik na apartment, nakatanggap siya ng isang email. Galing ito kay Mang Jun, ang dating head groundskeeper ng Paraiso Resorts at isa sa mga pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ang subject, "Kumusta na?" Hija. Nanginginig niyang binuksan ang email. Puno ito ng pangungumusta. Ngunit sa dulo, may isang talata na sumaksak sa kanyang puso. "Hija, pasensya ka na sa abala. Gusto ko lang sanang malaman mo, hindi na tulad ng dati ang Paraiso." Mula nang sila na ang humawak, unti-unti nang nawawala ang alaga. Ang mga hardin na minahal ng iyong ina ay napapabayaan na. Marami sa aming mga matatagal na empleyado ang umalis na rin. Nalulungkot kami. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot. Ang galit at lungkot, na pilit niyang ibinaon, ay muling nabuhay. Kinabukasan, nagkita muli sila ni Gabriel para sa isang final project meeting. Mukhang napansin nito ang bigat sa kanyang mga mata. "Okay ka lang, Amara?" tanong nito. Tumango lang siya. "Good news," nakangiting sabi ni Gabriel. "I just closed a major deal. Ito na siguro ang magiging daan para matupad ang pangarap ko. Congratulations." Pilit nang ngumiti si Amara. "Saan ang proyektong yan?" "It's a big one," masayang sabi ni Gabriel. Hindi napapansin ang kaguluhan sa isip ni Amara. "I'll be designing a new luxury wing for a well-known resort chain sa Cebu." Natigilan si Amara. Cebu, ang lugar na kanyang tinalikuran. Tumingin si Gabriel sa kanya, ang mga mata ay puno ng sigla. "Actually, matagal na kitang gustong tanungin. Mula ka rin doon, di ba?" Hindi siya nakasagot. "Naiisip mo bang bumalik?" Ang tanong ni Gabriel ay tila isang malakas na alon na humampas sa pader na itinayo ni Amara sa paligid ng kanyang puso. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagbitak nito, ang hangin ng Cebu. Iyon ang unang bumati kay Amara. Paglabas niya ng eroplano, ang pamilyar na halong alat ng dagat at init ng syudad. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang amoy ay pareho pa rin. Ang nag-iba ay siya. Noong huli niyang langhapin ang hangin na ito, balot siya ng pighati at pagkakanulo. Isang basag na babaeng tumatakas. Ngayon, habang hinihila niya ang kanyang maleta sa arrival area, bawat hakbang niya ay may bigat at determinasyon. Ang kanyang simpleng itim na blazer at matataas na takong ay tila isang baluti. Ang sakit ng nakaraan ay hindi nawala. Nag-iba lang ito ng anyo. Naging panggatong ito sa apoy na nag-aalab ngayon sa kanyang dibdib. Ang pangakong binitiwan niya sa airport, 5 taon na ang nakalipas, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Babangon ako at babawiin ko ang lahat." Ang gabi ng kanyang pagbabalik ay hindi niya pinili ng basta-basta. Ito ang 30 anibersaryo ng Paraiso Resorts. Isang malaking gala event ang idinaraos. Isang pagdiriwang ng legasiya ng kanyang mga magulang, isang legasiyang ninakaw sa kanya. Pagdating niya sa grand ballroom ng resort, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Nakasuot siya ng isang emerald green na gown, isang kulay na sumisimbolo sa buhay at pag-asa, isang matapang na pagkontra sa itim na damit ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng elegante, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kalmadong kumpiyansa na nagpatigil sa lahat. Sa gitna ng entablado, nagsasalita si Isabela,
Nakangiti sa mga kamera. Sa tabi niya ay si Marco na pumapalakpak. Sila ang hari at reyna ng gabi. Ngunit nang makita nila si Amara, na dahan-dahang naglalakad papasok, ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay nagyelo. Nakita ni Amara ang pagkasindak sa mga mata ni Marco. Isang mabilis na pagkurap ng isang bagay na tila pagsisisi bago ito napalitan ng pagkagulat. Si Isabela naman, matapos ang isang saglit na pagkataranta, ay mabilis na nakabawi. Itinaas nito ang kanyang baba. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pilit tinatago sa likod ng isang matamis na ngiti. Hindi sila pinansin ni Amara. Sa halip, lumibot ang kanyang tingin sa mga bisita, sa mga pamilyar na mukha. Nakita niya si Mang Andres, ang matandang hotel manager na loyal sa kanyang ama, na bahagyang tumango sa kanya. May paggalang at pag-asa sa mga mata. Isang waiter na dati niyang kalaro, noong bata pa siya ang dumaan sa kanyang harapan at bumulong. "Welcome back, Ma'am Amara." Ang maliliit na senyas na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya nag-iisa. Nang matapos ang talumpati ni Isabela, nilapitan sila ni Amara. Ang bulungan ay humina at naging isang nakabibinging katahimikan. "Isabela." "Marco?" Bati ni Amara, ang boses ay kalmado at matatag. "It's a beautiful party. My parents would have loved it." Ang pagbanggit sa kanyang mga magulang ay isang direktang sampal na mula ang mukha ni Isabela. "Amara, what a surprise! Hindi kami na-inform na darating ka. I wanted it to be a surprise," nakangiting sabi ni Amara. "After all, I'm still a part of this family, am I not? I still own a small percentage of this company, very small." Mabilis na sabat ni Marco. Tila sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. "For now," sagot ni Amara. Ang mga mata ay diretsong nakatitig kay Marco. "I'm back in Cebu for good, and I'm here to announce my intent. I will be buying back shares, as many as I can. I'm taking back what is rightfully mine. I'm taking back Paraiso Resorts." Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakapaligid na bisita. Ito ay hindi isang simpleng pagbabalik. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Bago pa man makasagot si Isabela, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Amara. "Amara." Lumingon siya at nakita si Gabriel papalapit sa kanila. Nakangiti. "So, this is the project you were working on," sabi ni Amara. Hindi maitago ang pagkagulat. "This is it," sagot ni Gabriel. Bago tumingin kina Marco at Isabela, inilahad nito ang kanyang kamay. "Gabriel Santos, I'm the architect for the new luxury wing." Pagkatapos ay bumaling ito kay Amara at sa harap ng lahat, inilagay nito ang kamay sa kanyang likod bilang suporta. "It's good to see you again, Amara. I'm glad you're here." Ang simpleng kilos na iyon ay isang malinaw na mensahe. May kakampi si Amara. At hindi lang basta-basta kakampi. Ang mukha ni Marco ay nagpakita ng isang emosyong hindi pa nakita ni Amara dati. Selos. Ang mga mata ni Isabela naman ay tila mga punyal na nakatutok sa kanila. Dahil sa tensyon, dinala ni Amara si Gabriel sa may balcony para makalanghap ng hangin. Bago pa man sila tuluyang makalayo, hinablot ni Isabela ang braso ni Amara. "Anong sa tingin mo ang ginagawa mo?" Galit na bulong ni Isabela. Ang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ni Amara. Ang pekeng ngiti ay tuluyan nang nawala. Kalmadong inalis ni Amara ang kamay nito. "I'm taking back my life, Bella. Something you wouldn't understand. Wala ka nang babalikan dito." Mariing sabi ni Isabela. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa ilalim ng mga ilaw ng party. "We'll see about that," sagot ni Amara. Bago tumalikod. "Kahit kailan, hinding-hindi mo na mababawi ang paraiso." Pahabol na sigaw ni Isabela, sapat lang para marinig ni Amara. "Akin na ito." Nagpatuloy sa paglakad si Amara. Hindi na lumingon pa. Ang banta ni Isabela ay hindi na nakakatakot.
Sa halip, nagsilbi itong kumpirmasyon na sa tamang landas siya. Ang laban ay nagsimula na. Ang opisina ni Amara ay isang maliit na kwartong inupahan niya sa isang lumang gusali sa downtown Cebu, malayo sa karangyaan ng Paraiso Resorts. Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang war room. Ang mga pader ay natatakpan ng mga whiteboards na puno ng mga corporate structure, listahan ng mga shareholders, at mga financial projection. Ito ang naging mundo niya sa loob ng ilang linggo matapos ang kanyang dramatikong pagbabalik. Kasama niya si Gabriel, na madalas dumalaw pagkatapos ng trabaho nito sa resort, dala-dala ang mga plano, at minsan, isang mainit na hapunan, kailangan nating hanapin ang mga orihinal na papeles ng kumpanya. Sabi ni Amara isang gabi, habang nakatitig sa isang tumpok ng mga dokumento sa kanyang mesa. May mga legacy clauses na isinulat si Papa para protektahan ang pamilya. Sigurado akong may magagamit tayo doon. Nasaan ang mga yon? Tanong ni Gabriel, iginuguhit ang ilang mga ideya sa isang notepad. Nasa lumang bahay. Ang dating bahay namin, sagot ni Amara. At sa isang saglit, isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mukha. Ang bahay na iyon, na ngayon ay pagmamay-ari na nina Marco at Isabela, ay isang baul ng masasayang alaala at masasaklap na bangungot. Kinabukasan, sa tulong ng isang abogado at isang court order, pinayagan si Amara na kunin ang mga personal na gamit na naiwan niya sa bahay. Pumasok siya roon ng mag-isa. Ang lahat ay halos pareho pa rin, ngunit may kakaibang lamig. Ang mga larawan ng kanyang pamilya ay napalitan na ng mga larawan ni Marco at Isabela. Pumanhik siya sa dating library ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay nagbalik sa kanyang pagkabata. Dito siya tinuruan ni Papa na magbasa. Dito niya unang pinangarap na pamunuan ng paraiso. Sinimulan niyang halongkatin ang mga filing cabinet, mga kontrata, mga titulo ng lupa, mga testamento, at sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang blueprints, nakita niya ang isang makapal na brown envelope na may pangalan niya. Para kay Amara. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang binubuksan ito, sa loob ay may sulat mula sa kanyang ina, kasama ang iba't ibang mga dokumento, birth certificate niya, mga litrato noong bata pa siya, at isang maliit na katuping papel, ang medical records niya mula sa ospital. Noong gabing iyon, binasa niya ang mga ito. Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Emergency cesarean section due to maternal distress. Infant, female, premature at 32 weeks, expired due to respiratory complications. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang expired. Ngunit sa likod ng death certificate, may isang maliit na papel na nakastaple. Isang discharge summary. Ang sulat kamay ng doktor ay halos hindi na mabasa, ngunit may isang linya na tumalon sa kanyang paningin. Infant transferred to neonatal care unit for observation. Napakunot ang noo ni Amara. Transferred? Bakit transferred kung expired na? Itinabi ng ospital ang katawan ng anak niya for observation. Tila may mali, tila may hindi nagtutugma. Binalikan niya ang mga alaala ng gabing iyon. Ang malabong mukha ni Isabela na nagsasabing, "She didn't make it." Ang malamig na pag-iwas ni Marco, walang sino man ang nagsabi sa kanya na dinala muna sa NICU ang anak niya. Ang alam niya, namatay ito kaagad. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pilit niyang iwinaksi ang isiping iyon. Imposible! Guni-guni niya lang ito dahil sa stress. Pag-uwi niya sa kanyang tinutuluyang apartment, sinubukan niyang tawagan ang numerong nakalista para kay Dr. Alcaraz, ang doktor na pumirma sa mga papel. Ngunit isang recording ang sumagot. Sinasabing ang numero ay hindi na ginagamit.
Sinubukan niyang hanapin ito online, ngunit ang tanging nakita niya ay isang balita. Ilang taon na ang nakalipas. Nag-retire na raw ito at lumipat na sa probinsya pagkatapos ng isang medical malpractice issue. Lalong lumakas ang kanyang kaba. Kinabukasan, nagpunta siya sa sementeryo. Tumayo siya sa harap ng isang maliit na puntod na walang pangalan. Tanging isang petsa lamang, Our Angel, ang nakasulat sa lapida. 5 taon na siyang hindi bumibisita rito. Sobrang sakit. Habang nakatayo siya roon, may naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na hindi tama. Bakit parang walang laman? Bakit parang isang monumento lang ito sa isang kasinungalingan? Baliw ka na, Amara. Bulong niya sa sarili. Tigilan mo na to. Ngunit habang paalis na siya, isang matandang hardinero ang lumapit sa kanya. Ma'am Amara, kayo po ba yan? Opo, sagot niya. Naalala ko po kayo, sabi ng matanda. Naalala ko rin po yung araw na yan. Nakakapagtaka nga po. Kasi yung kaibigan niyo pong maganda, siya po ang nag-asikaso ng lahat at nag-iisa lang po siyang dumating dito noong araw ng libing. Walang kabaong. Isang maliit na box lang po ang dala niya. Natigilan si Amara. Isang maliit na box? Hindi isang kabaong. Pauwi sa kanyang apartment. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong, ang magkasalungat na dokumento, ang biglaang pagreretiro ng doktor, ang kwento ng hardinero. Nang makarating siya sa kanyang apartment, nakita niyang may isang sobre na isinuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maliit na piraso ng papel, tila pinunit mula sa isang notepad. Ang sulat kamay ay nanginginig, sulat ng isang matanda. Mayroon lamang itong 3 salita na. Nakasulat, hanapin mo si Nurse Elena. Ang paghahanap kay Nurse Elena ay nagdala kay Amara sa isang mundo na matagal na niyang kinalimutan. Isang mahaba at maalikabok na biyahe papunta sa isang liblib na bayan sa timog ng Cebu, malayo sa ingay at abala ng syudad. Kasama niya si Gabriel, na nagpilit na samahan siya. Ang tahimik nitong presensya ay isang matibay na angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kanyang mga agam-agam. Sigurado ka ba dito, Amara? Mahinang tanong ni Gabriel, habang tinatahak ng kanilang sasakyan ang isang makipot na daan. Hindi, aminado ni Amara. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Pero kailangan kong malaman. Kailangan kong subukan. Ang direksyong ibinigay sa kanila ng isang matandang kaibigan sa ospital ay nagtapos sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Ang pintura ay kupas na at ang halamanan ay bahagyang magulo. Isang matandang babae na nakasuot ng duster ang nagwawalis sa bakuran. Ang buhok nito ay puti na at ang likod ay medyo hukot na. Nurse Elena? Tawag ni Amara. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Napahinto sa pagwawalis ang matanda. Dahan-dahan itong lumingon. At nang makita nito si Amara, isang alon ng pagkatakot at pagkabigla ang dumaan sa kulubot nitong mukha. Nabitawan nito ang walis. Sino? Sino po kayo? Tanong nito. Kahit nahalata sa mga mata nito na kilala siya, lumapit si Amara. Dahan-dahan, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop. Ako po si Amara de la Cuesta. Pasyente niyo po ako. 5 taon na po ang nakalipas. Wala akong maalala. Mabilis na sabi ni Nurse Elena, umiiwas ng tingin at akmang tatalikod. Matagal na akong retirado. Wala na akong alam sa ospital. Please, pagmamakaawa ni Amara. At inilabas niya mula sa kanyang bag ang mga medical records. Kailangan ko lang pong malaman ang totoo. Tungkol po sa anak ko. Nang makita ng matanda ang mga papel, lalo itong namutla. Umalis na kayo. Wala kayong makukuha sa akin. Ngunit hindi sumuko si Amara. Malamig ito at nanginginig.
May nagsabi po sa akin na hanapin kayo. Alam ko pong may alam kayo. Kahit ano po, kahit katiting na detalye. Nagmamakaawa po ako. Bilang isang ina, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Ang mga salitang bilang isang ina ang tila bumasag sa pader na itinayo ni Nurse Elena sa loob ng 5 taon. Napatingin ito sa mga mata ni Amara, mga matang puno ng sakit at desperasyon. At doon, bumigay ang matanda. Ang mga balikat nito ay nanghina at nagsimula itong umiyak ng tahimik. Patawarin mo ako, Hija. Patawarin mo ako. Hikbi nito. Iginiya siya ni Amara papasok sa maliit na sala. Umupo sila sa isang lumang silyang yantok. Si Gabriel ay tahimik na nakatayo sa may pintuan. Nagbibigay sa kanila ng espasyo. Huminga ng malalim si Nurse Elena at sinimulan niyang ikwento ang bangungot. Buhay ang anak mo noong isinilang siya, Amara. Maliit siya, oo, pero malakas. Umiiyak. Isang magandang bata. Napahawak si Amara sa kanyang bibig. Ang bawat salita ay 1,000,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pero kinagabihan, habang nasa recovery room ka pa, pinuntahan ako ng kaibigan mo, si Isabela. Pagpapatuloy nito, may dala siyang isang makapal na sobreng puno ng pera at may dala siyang banta. Sabi niya, kung hindi ako susunod sa gusto niya, sisirain niya ang buhay ko, ang pamilya ko. Natakot ako, Hija. Ang may sakit ang asawa ko noon, kailangan namin ng pera para sa operasyon. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa mukha ni Amara. Galit, puot, isang uri ng sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Anong pinagawa niya? Tanong ni Amara. Ang boses ay isang galit na bulong. Pinapalitan niya ang mga dokumento. Pinapirma niya sa akin ang isang pekeng death certificate. Umiiyak na sabi ni Elena. Siya mismo ang kumuha sa bata mula sa nursery. Dinala niya sa isang sasakyan sa likod ng ospital. Sabi niya, may pamilyang naghihintay. Isang pamilyang walang anak sa isang malayong probinsya. Ibinigay niya ang anak mo, Amara. Ipinamigay niya na parang isang bagay lang. Hindi maaari. Ang kanyang anak. Ang anghel niya. Hindi siya namatay. Ninakaw siya. Hayop ka. Isabella, nanggigigil na sabi ni Amara. Patawad. Araw-araw, gabi-gabi, binabagabag ako ng konsensya ko, sabi ni Elena. Kaya nang malaman kong bumalik ka, na hinahanap mo ang katotohanan, ako ang nagpadala ng sulat. Ito na ang pagkakataon kong itama ang lahat. Tumayo si Nurse Elena at may kinuha mula sa isang lumang baul, isang maliit na kahon. Inilabas niya mula roon ang isang kupas na litrato at isang kapirasong papel. Bago niya kinuha ang bata, kinuhanan ko siya ng litrato ng palihim. Sabi nito, iniaabot ang litrato kay Amara. At ito ang address ng pamilyang pinagbigyan niya. Nanginginig na kinuha ni Amara ang litrato. Isang batang babae na nasa mga 2 o 3 taong gulang. Nakangiti ito sa kamera. Ang buhok ay nakatali sa 2 koleta at ang mga mata. Diyos ko, ang mga mata, iyon ang mga mata niya. Ang parehong hugis, ang parehong kislap. Ito ang kanyang anak. Buhay siya. Isang hagulgol ang kumawala kay Amara. Isang halo ng hindi maipaliwanag na saya. Matinding galit. At 5 taon ang naipong pighati. Niyakap niya ang litrato sa kanyang dibdib. Totoo ito. Isang himala sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Mabilis silang nagpaalam kay Nurse Elena at sumakay muli sa sasakyan. Ibinigay ni Amara ang address kay Gabriel. Natahimik lang na nagmamaneho. Ramdam ang bigat ng sandali. Ilang oras pa ng biyahe ang kanilang tinahak, papunta sa isang mas liblib pang lugar kung saan ang mga bahay ay simple at ang mga kalsada ay hindi sementado. Sa wakas, natanaw nila ang bahay. Isang maliit na bahay na may bakod na kawayan at mga bulaklak sa paligid. Ang puso ni Amara ay tila sasabog.
Paano kung, paano kung ayaw na siyang makita ng anak niya? Paano kung masaya na siya dito? Bumaba sila ng sasakyan. Si Gabriel ay nanatili sa kanyang tabi. Ang kamay ay handang umalalay. Naglakad sila papunta sa tarangkahan. At doon, mula sa loob ng bahay, isang batang babae ang lumabas. Tumatakbo habang hinahabol ang isang paru-paro. Siya ay nasa mga 7 o 8 taong gulang na. Ang buhok niya ay mahaba at itim, at ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw. Napahinto ang bata nang makita sila. Tumingin ito sa kanila nang may pagtataka. Napatitig si Amara. Ang mukha mula sa litrato ay naroon. Mas matanda lang ng ilang taon. Ang mga mata niya. Hindi niya napigilan ang mga luhang muling bumalong. Isang pangalan ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang pangalan na inilihim niya sa kanyang puso sa loob ng 5 taon. Isang pangalan na ibinubulong niya sa dilim gabi-gabi. Ang pangalang pinili niya para sa kanyang bituin. Liana? Ang mga mata ni Liana ay puno ng pagtataka. Hindi takot. Lumapit ang isang babae at isang lalaki, ang mga kinikilala niyang magulang. Si Nanay Flor at Tatay Carding, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkalito at kaunting pangamba. Sino po sila? Tanong ni Nanay Flor, habang marahang inilalagay si Liana sa kanyang likuran. Ako po si Amara. Sabi niya. Sinisikap na pakalmahin ang sarili. Inilahad niya ang litrato na bigay ni Nurse Elena, kasama ang sarili niyang litrato noong sanggol pa siya. At ito po si Liana. Siya po ang anak ko. Ang mga sumunod na oras ay isang emosyonal na bagyo. Ikinuwento ni Amara ang lahat. Sinuportahan ng kalmadong presensya ni Gabriel. Ipinakita niya ang mga dokumento, ang testimonya ng nurse. Si Nanay Flor at Tatay Carding ay napaiyak. Inamin nila na isang mayamang babae nga ang nagbigay sa kanila ng sanggol 8 taon na ang nakalipas. Ang kwento sa kanila. Isang pinsan na nabuntis ng maaga at hindi kayang buhayin ang anak. Binigyan sila ng malaking halaga para makapagsimula. Hindi nila alam na ang buong buhay na ibinigay nila kay Liana ay nakatayo sa pundasyon ng isang karumal-dumal na kasinungalingan. Sa gitna ng lahat, ang pinakamahalaga ay si Liana. Lumuhod si Amara sa harap ng bata. Liana, malambing niyang sabi, alam kong nalilito ka, pero gusto ko lang malaman mo. Ako ang tunay mong nanay. Matagal kitang hinanap, matagal kitang pinangarap na makasama. Hindi nagsalita si Liana. Tinitigan lang niya si Amara. Pagkatapos, dahan-dahan, iniangat ng bata ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang pisngi ni Amara, kung saan may isang butil ng luha. Bakit ka po umiyak? Sa simpleng tanong na iyon, gumuho ang lahat ng pader ni Amara. Niyakap niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Ang pakiramdam ng maliliit na braso nito sa kanyang leeg, ang amoy ng buhok nito iyon, ang langit. Iyon ang lahat ng nawala sa kanya. Sa wakas, buo na ulit siya. Napagkasunduan nila na mananatili muna si Amara doon ng ilang araw para dahan-dahang makilala ang isa't isa. Ang mga araw na iyon ay puro mahika, mga kwentuhan, tawanan, pagguhit ng mga larawan. Nakita ni Amara ang kanyang sarili sa bawat kilos ni Liana. Ang kanyang ngiti, ang kanyang pagtawa, ang butas sa kanyang puso ay nagsisimulang mapunuan. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian. Ang ahas ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Isang hapon, habang naglalaro sila sa bakuran, isang convoy ng mga mamahaling sasakyan ang biglang huminto sa harap ng kanilang simpleng bahay. Mula sa isang sasakyan, bumaba si Isabela, nakasuot ng puting-puti na damit at malalaking sunglasses na para bang isang reyna na bumibisita sa mga dukha. Kasama niya ang mga unipormadong pulis at 2 babaeng mukhang mga abogado. Amara, 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 sabi ni Isabela,
Ang boses ay tumutulo sa pekeng pag-aalala habang tinatanggal ang kanyang salamin. What are you doing? Tinatakot mo ang mga taong ito. At ang bata, napatayo si Amara at mabilis na itinago si Liana sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo dito, Isabela? Ako? Ako ang nag-aalala sa'yo, sabi nito lumalapit. Nakarating sa amin ang balita. Mukhang ang pagkawala ng anak mo noon ay labis na nakaapekto sa isip mo. At ngayon, nanggugulo ka ng isang payapang pamilya. Inaangkin mo ang kanilang anak. Hayop ka! Alam mo ang totoo! Sigaw ni Amara. Ngunit si Isabela ay nakahanda. Inilahad ng abogado nito ang isang folder sa mga pulis. May report po kami ng harassment at attempted kidnapping. Ang client po namin, si Mrs. Isabela de la Torre, ay matagal nang tumutulong sa pamilyang ito bilang isang philanthropist. Nag-aalala po siya sa kaligtasan ng bata. Kasabay nito, nagsimulang maglabasan ang mga balita sa social media at telebisyon. Mabilis na kumalat ang kwento. Disgraced Ayers. Amara de la Cuesta. In a bizarre kidnapping attempt, pinalabas siyang isang desperada at baliw na babae. Sa Paraiso Resorts, napanood ni Marco ang balita sa TV sa kanyang opisina. Nakita niya ang mukha ni Liana sa screen. Ang mga mata. Kamukhang-kamukha ni Amara. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Tumakbo siya palabas at hinarap si Isabela na kararating lang. Bella, totoo ba to? Buhay ang anak namin? Naguguluhang tanong ni Marco. Marco, calm down, sabi ni Isabela. Hinahaplos ang braso nito. Of course not. Nababaliw na si Amara. At kung sakali mang may katotohanan doon, isipin mo, iniligtas ko lang ang bata mula sa isang pabayang ina. Ginawa ko yon para sa'yo, para sa atin. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kayang itago ang isang kisap-matang pagkataranta. Ang paliwanag na iyon ay hindi nakakumbinsi kay Marco. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang halimaw sa likod ng magandang mukha ng kanyang asawa. Samantala, sa probinsya, ang sitwasyon ay naging isang bangungot. Dumating ang mga taga-DSWD. May dala silang isang temporary court order. Ma'am Amara, sabi ng isang social worker na may malungkot na mukha. Dahil po sa mga akusasyon, kailangan po naming isailalim si Liana sa aming kustodiya habang iniimbestigahan ang kaso at hinihintay ang resulta ng DNA test. Hindi! Hindi niyo pwedeng kunin ang anak ko! Sigaw ni Amara. Niyakap ng mahigpit si Liana na nagsisimula ng umiyak. Kagagawan niya to! Kasinungalingan ang lahat. I'm sorry, ma'am. Sumusunod lang po kami sa utos ng korte. Walang nagawa si Amara. Ang batas na dapat ay poprotekta sa kanya ay ang mismong sandatang ginagamit ngayon laban sa kanya. Dahan-dahan niyang binitawan si Liana. Lumuhod siya at pinunasan ang mga luha ng bata. Makinig ka, baby. Sabi niya, pilit nang umingiti sa kabila ng sariling mga luha. Sasama ka muna sa kanila pero sandali lang, okay? Pangako, babalikan ka ni Mama. Babawiin kita. Mahal na mahal kita. Hinawakan ng social worker ang kamay ni Liana at isinama ito papunta sa sasakyan. Lumingon ang bata. Mama, sigaw nito. Ang munting boses ay puno ng takot. Ang salitang mama ay isang punyal na bumaon sa puso ni Amara. Napaluhod siya sa maalikabok na lupa. Ang mga hikbi ay walang tunog na kumakawala sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang mga braso ni Gabriel sa paligid niya. Ngunit parang milya-milya ang layo ng lahat. Ang tanging nakikita niya ay ang papalayong sasakyan. Dala-dala ang kanyang anak, ang kanyang buhay. Sa di kalayuan, sa loob ng isa sa mga mamahaling sasakyan, nakatanaw si Isabela. Pinanood niya ang bawat segundo ng pagdurusa ni Amara. Isang malamig at kontentong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nanalo na naman siya.
At sa pagkakataong ito, sinigurado niyang wala nang matitira kay Amara. Ang mga araw pagkatapos kunin si Liana ay isang malabong panaginip para kay Amara. Ang katahimikan sa kanyang apartment ay nakabibingi. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng ngiti ng kanyang anak, ng tunog ng kanyang halakhak. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang cellphone ay laging nasa kanyang kamay. Naghihintay ng tawag mula sa DSWD. Naghihintay ng resulta ng DNA test na magpapatunay sa lahat. Si Gabriel ay hindi umalis sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit sapat na ang kanyang presensya. Siya ang nagdadala ng pagkain na madalas ay hindi ginagalaw ni Amara. Siya ang sumasagot sa mga tawag ng abogado. Siya ang tahimik na puwersang pumipigil kay Amara na tuluyang gumuho. Lalabas din ang resulta, Amara. Mahinahon niyang sabi isang gabi habang nakaupo sila sa dilim. At kapag lumabas yon, wala nang magagawa si Isabela. Paano kung gumawa na naman siya ng paraan? Bulong ni Amara. Ang boses ay puno ng pagod at takot. Paano kung manipulahin niya ang resulta? Kaya niyang gawin ang lahat. Bago pa man makasagot si Gabriel, may kumatok sa kanilang pinto. Isang mahina, nag-aalangang katok. Nagkatinginan sila. Sino ang pupunta sa kanila sa ganoong oras ng gabi? Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang pinto. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na polo shirt at may hawak na sombrero sa kanyang dibdib ang nakatayo sa labas. Ang mukha nito ay puno ng hiya at takot. Ma'am Amara? Tanong nito. Ako po si Lito. Yung dating mekaniko po ng papa nyo. Pinapasok siya ni Amara. Ang pangalan ay pamilyar. Si Mang Lito ang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama sa lahat ng sasakyan ng pamilya. Mang Lito, kumusta po? Pasensya na po sa abala, ma'am. Nanginginig ang boses ng matanda. Matagal ko na po itong gustong sabihin sa inyo. Pero natakot po ako. Talagang natakot po ako. Para sa pamilya ko. Ang alin po? Mang Lito, huminga ng malalim ang matanda. Noong araw bago po na aksidente sila, sir, pinatingnan po sa akin ni sir ang sasakyan. May kakaiba daw po siyang nararamdaman sa preno. Tiningnan ko po, at tama nga po siya. May ginalaw. Sinadya, may pumutol sa brake line, pero ginawa sa paraang hindi agad mapapansin. Napahawak si Amara sa braso ng upuan. Aayusin ko na po sana. Pagpapatuloy ni Mang Lito, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pero pagbalik ko po sa garahe, nandoon na po yung kaibigan nyo. Si Ma'am Isabela, may dala po siyang sobrang puno ng pera at isang litrato ng mga anak ko papasok sa eskwela. Sabi niya, manahimik daw ako kung ayaw kong may mangyaring masama sa kanila. Pinalabas niya na simple lang ang diferensya. Natakot po ako. Patawarin niyo po ako. Ma'am, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang aksidente. Hindi iyon aksidente. Isang pagpatay. Ang mga kamay ni Isabela. May dugo ng kanyang mga magulang. Samantala, sa mansyon ng Paraiso, si Marco ay hindi mapakali. Ang imahe ni Liana sa balita. Ang mga mata nitong kamukhang-kamukha ni Amara ay gumugulo sa kanyang isipan. Ang mga paliwanag ni Isabela ay hindi na sapat. Ang pagdududa ay unti-unting sumisira sa kanya. Alam niyang may tinatago si Isabela. Isang lumang opisina sa kabilang dulo ng bahay. Isang lugar na bihirang gamitin pero laging nakalak. Nang gabing iyon, habang naliligo si Isabela, kinuha niya ang isang susi mula sa key holder nito at binuksan ang pinto. Ang silid ay puno ng mga lumang gamit, mga kahon ng mga papeles. Nagsimula siyang maghalongkat. Sa ilalim ng isang drawer na puno ng mga lumang resibo, nakita niya ito, isang lumang modelo ng cellphone, isa sa mga hindi na ginagamit ngayon. Binuksan niya ito. Nagulat siyang may charge pa ito. At doon, sa saved messages,
Nakita niya ang katotohanan. Mga mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave. Ngunit malinaw ang ibig sabihin. Contact. Okay na. Mukhang malinis. Isabela. Siguraduhin mo, it must look like an accident. Contact. Bayad na lang ang kulang. Isabela. Payment sent. Delete this number. Mas masahol pa. May mga mensahe rin ito sa isang Dr. Alcaraz. Isabela. Everything ready for tonight? Dr. Alcaraz. Yes, ma'am. As planned. Isabela. Good. Make sure the child disappears. I will handle the mother. Nabitawan ni Marco ang cellphone. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Napasuka siya sa basurahan sa gilid. Hindi lang pagnanakaw, hindi lang pagsisinungaling. Pagpatay. Ang lahat ng nangyari 5 taon na ang nakalipas ang aksidente. Ang pagkamatay ng kanilang anak, ang mabilis na pag-takeover sa kumpanya ay hindi mga magkakahiwalay na trahedya. Iisang plano lang ang lahat, isang karumal-dumal at demonyong plano na ginawa ng babaeng pinakasalan niya, si Mama. Si Papa, na parang tunay na magulang ang turing sa kanya. Si Liana, ang sarili niyang anak. Lahat sila ay biktima. At siya, naging kasangkapan siya, naging bulag na tagasunod. Ang pagsisisi ay parang asidong unti-unting tumunaw sa kanyang kaluluwa. Narinig niya ang pagpatak ng tubig mula sa banyo. Patapos ng maligo si Isabela, kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang makaalis. Dali-dali niyang ibinalik ang cellphone sa drawer, isinara ito, at pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Lumabas siya ng silid at isinara ang pinto. Saktong paglabas ni Isabela mula sa kanilang kwarto, nakabalot sa isang sutlang roba. Love? Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. Nakangiti. Ang ngiting iyon na dati hinahangaan niya ay ngayon, para sa kanya, ay ngiti ng isang demonyo. Wala, pilit niyang sabi. May emergency lang sa resort. Kailangan ako doon. This late? Nagtatakang tanong ni Isabela. Oo. Urgent daw. Babalik din ako kaagad. Sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Mabilis siyang kumuha ng car keys at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay parang ang bigat. Sa loob ng sasakyan, napahampas siya sa manibela. Ang galit sa sarili at ang galit kay Isabela ay nagsanib. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan, ang isipan ay gulong-gulo. Ano ang gagawin niya? Pulis? Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niyang kunin ang cellphone na iyon. Ngunit higit sa lahat, kailangan niyang sabihin ito sa isang tao. Kailangan niyang sabihin ito sa taong pinakanasaktan sa lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang sariling cellphone at hinanap ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Sa apartment ni Amara, ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Si Mang Lito ay tapos ng magsalita. Ang mukha ay basang-basa sa luha ng pagsisisi. Si Gabriel ay nakatayo sa tabi ni Amara. Ang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat. Isang tahimik na suporta. Si Amara ay nakatulala lang. Pinoproseso ang lahat. Ang kanyang mga magulang ay pinatay. Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan na inorkestra ni Isabela. Ang pighati ay napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Napakunot ang noo niya nang makita ang pangalan sa screen, Marco. Ano na namang kailangan nito? Walang ganang sabi niya. Sagutin mo. Sabi ni Gabriel. Baka may kinalaman ito sa nangyayari. May pag-aalangang sinagot ni Amara ang tawag. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. What? Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang Marco na kilala niya. Basag ito, nanginginig, at puno ng takot. Amara, kailangan nating magkita. Ngayon na. Please. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Mariin niyang sabi.
Makinig ka sa akin. Please! Pagmamakaawa nito, may halong pagkaapurahan sa boses. Alam ko na ang lahat, Amara. Tungkol kay Liana. Tungkol sa lahat. Hawak ko ang ebidensya. Natigilan si Amara. Ebidensya? Amara? Humikbi si Marco sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi lang si Liana ang kinuha niya sayo. Huminga ito ng malalim. At ang mga sumunod na salita nito, ang tuluyang nagpaguho sa natitirang lakas ni Amara. Ang huling piraso ng palaisipan na kumumpleto sa karimari-marim na larawan. Pinatay niya sila mama at papa. Ang Grand Ballroom ng Paraiso Resorts ay kumikinang sa ilalim ng mga eleganteng chandelier. Ipinagdiriwang ang gabi ng anibersaryo, ngunit sa likod ng mga peking ngiti at malalakas na tawanan, ang tensyon ay halos mahahawakan sa ere. Si Isabela, na nakasuot ng isang nagliliyab na pulang bestida, ay nakatayo sa entablado. Ang boses ay puno ng huwad na pagpapakumbaba, habang pinasasalamatan niya ang mga bisita at stockholders. Ang Paraiso ay hindi lamang isang negosyo, sabi niya, ang kamay ay nakalagay sa kanyang dibdib. Ito ay isang pamilya. Isang pamanang ipinagkatiwala sa amin. Sa isang sulok, nakatayo si Amara. Katabi si Gabriel. Hindi siya nakasuot ng gown. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na pantsuit, isang uniforme para sa isang digmaan. Sa hudyat niya, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado, maliban sa isang spotlight na biglang tumutok sa kanya. Huminto sa pagsasalita si Isabela. Lahat ng mga mata sa ballroom ay napunta kay Amara, habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa isang mikropono na inihanda na ng kanyang team. Isang magandang talumpati. Isabela, simula ni Amara, ang kanyang kalmadong boses ay umalingaw sa buong silid. Ngunit nakalimutan mong banggitin ang ilang mahahalagang detalye sa kwento ng pamanang ito. Namutla si Isabela. Amara, anong kalokohan ito? Security, please escort this woman out. Ngunit huli na ang lahat. Sa malaking LED screen sa likod ng entablado, kung saan kanina'y ipinapalabas ang mga magagandang tanawin ng resort, isang video ang biglang lumabas, ang mukha ni Mang Lito, ang matandang mekaniko, puno ng luha. Sinira niya ang preno. Narinig ng lahat ang basag na boses ni Mang Lito. Si Ma'am Isabela, tinakot niya ako. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Sinundan ito ng isa pang dokumento, ang sinumpaang salaysay ni Nurse Elena na nagdedetalye kung paano siya binayaran at tinakot para ideklarang patay ang isang malusog na sanggol. Mga kasinungalingan, sigaw ni Isabela. Ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Gawa-gawa niya lang ang lahat ng yan. Desperada na siya. Desperada? Tanong ni Amara. O ikaw ang desperada, Bella? Desperadang itago ang katotohanan na hindi mo lang ninakaw ang kumpanya, kundi pumatay ka para makuha ito. At sa hudyat na iyon, bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok si Marco. Hindi ang Marco na CEO, kundi isang Marco na wasak, namumutla. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Dire-diretso siyang umakyat sa entablado, nilagpasan si Isabela na parang hindi ito nakikita. Marco, love, anong ginagawa mo? Nanginginig na tanong ni Isabela. Kinuha ni Marco ang mikropono mula kay Amara. Humarap siya sa lahat. Ang mga kamay ay nanginginig. Lahat ng sinabi ni Amara ay totoo. Ang kanyang pag-amin ay parang isang kulog na yumanig sa buong ballroom. Naging bulag ako. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng sakit. Nagpadala ako sa kasakiman. Hinayaan ko siyang sirain ang pamilya ko. Hinayaan ko siyang saktan ng babaeng dati kong minahal. At hinayaan ko siyang itago sa akin ang katotohanang buhay ang anak ko. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang lumang cellphone ni Isabela.
Ginamit niya ang kamera ng kanyang sariling phone para i-project ang mga mensahe sa malaking screen para makita ng lahat. Ang usapan nila ng hired killer. Ang utos niya kay Dr. Alcaraz. Ang bawat salita ay isang patunay sa kanyang mga krimen. At sa loob ng 5 taon, humikbi si Marco. Nabuhay ako sa isang kasinungalingan habang ang sarili kong anak ay lumalaki sa ibang pamilya. At si Amara, pinagluksa niya hindi lang ang kanyang mga magulang. Doon na tuluyang gumuho si Isabela. Ang maskara ng isang sopistikadang ginang ay nabakbak at ang lumabas ay isang halimaw. Kasalanan niya ang lahat! Umisteryang sigaw niya, itinuturo si Amara. Siya ang maganda! Siya ang mayaman! Siya ang bida! Palagi na lang akong anino! Akin dapat ang lahat ng ito! Akin! Habang sumisigaw siya, napansin ng lahat na may dahan-dahang lumalapit sa entablado. Si Liana, nakasama ni Gabriel, at ng ilang social workers sa isang ligtas na kwarto, ay nakarinig ng sigawan at nakatakas. Hinahanap niya ang kanyang ina. Mama? Tawag ni Liana. Ang boses ay puno ng takot. Nang makita ni Isabela ang bata ang buhay na simbolo ng kanyang kabiguan, ang anak ni na Amara at Marco, isang demonyong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang pulang bestida, bumunot siya ng isang maliit at makintab na bagay, isang fruit knife na malamang ay kinuha niya mula sa banquet table. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya si Liana. Kung hindi ka pwedeng mapasa akin, hindi ka rin mapupunta sa kanya. Napasigaw ang mga tao. Napatakbo si Amara, ngunit may mas mabilis sa kanya. Si Marco. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang kahinaan. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang anak na nasa panganib. Itinulak niya si Amara palayo at iniharang ang kanyang sarili sa pagitan ni Isabela at ni Liana. Isang muffled na tunog ang narinig. Napatigil si Isabela, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Dahan-dahang yumuko si Marco, nakatingin sa kanyang tiyan. Ang hawakan ng kutsilyo ay nakatayo doon, ang damit niya ay mabilis na binabasa ng dugo. Marco! Sigaw ni Amara. Isang sigaw na puno ng sakit at gulat. Bumagsak si Marco sa sahig. Binitawan ni Isabela ang kutsilyo na para bang napaso siya. Napatingin siya sa duguan niyang mga kamay at pagkatapos ay sa paligid, sa mga mukha ng mga taong nakatingin sa kanya nang may pandidiri at takot. Niyakap ni Gabriel si Liana at mabilis na inilayo sa eksena. Lumuhod si Amara sa tabi ni Marco at itinaas ang ulo nito sa kanyang kandungan. Ang dugo ay dumadaloy mula sa sugat nito. Mainit sa kanyang mga kamay. Marco, bakit mo ginawa yon? Umiiyak niyang tanong. Ngumiti si Marco, isang malungkot at mahinang ngiti. Dugo ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Inangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi ni Amara para sa kanya? Hirap niyang sabi. Ang tingin ay nasa direksyon kung saan dinala si Liana. Para sa'yo. Humina ang kanyang hininga. Amara, patawarin mo ko. At pagkatapos ang kanyang kamay ay bumagsak. Ang mga mata niya ay nawalan ng kislap. Niyakap ni Amara ang wala ng buhay na katawan ni Marco. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ngayong ballroom. Sa di kalayuan, ang nakabibinging tunog ng mga sirena ng pulis ay papalapit na. Ang tunog na maghuhudyat sa pagtatapos ng isang kabanata at sa simula ng isang panibagong pighati. Ilang buwan ang lumipas. Ang init ng araw ay tila mas banayad na ngayon at ang simoy ng hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng bagong simula. Hindi na ng pait ng nakaraan. Nakatayo si Amara sa loob ng korte. Hawak ang kamay ni Gabriel. Sa harap nila, si Isabela, na nakasuot ng uniporme ng preso, ay hindi na ang reynang kilala ng lahat. Ang kanyang buhok ay magulo,
Ang kanyang mga mata ay walang buhay, maliban sa isang kislap ng galit na hindi pa rin namamatay. Nang ibaba ng hukom ang hatol habang buhay na pagkabilanggo para sa mga kasong pagpatay at kidnapping, hindi ito umiyak. Tumawa ito, isang tawang nakakakilabot at walang saya. "Hindi pa tayo tapos, Amara!" sigaw nito habang kinaladkad siya ng mga guwardya palabas. Hindi pa tapos! Ngunit para kay Amara, tapos na ang lahat. Walang saya sa kanyang puso, walang paghihiganti, tanging isang malungkot na pakiramdam ng pagtatapos. Habang naglalakad sila palabas ng korte, hinarap niya si Gabriel. "Tapos na," bulong niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Kinabukasan, mag-isa siyang nagpunta sa sementeryo. Ngunit hindi sa puntod ng kanyang mga magulang o ng munting anghel na inakala niyang nawala. Nagpunta siya sa puntod ni Marco. Tahimik at simple lang ito. Sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi, naglagay siya ng isang puting bulaklak sa ibabaw nito. "Marco," mahina niyang sabi, kinakausap ang hangin. "Hindi ko alam kung naririnig mo ako. Matagal akong nagalit sa'yo, isang galit na halos umubos sa akin. Sinaktan mo ako sa paraang hindi ko inakala na posible." Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang mga luhang nagbabanta. Pero sa huling sandali ng buhay mo, ipinakita mo kung sino ka talaga. Ipinakita mo ang pagmamahal na minsan kong nakita sa'yo. Iniligtas mo ang anak natin. Iniligtas mo ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Kaya ngayon, pinatawad na kita, Marco. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para sa kapayapaan ng puso ko. Magpahinga ka na." Pagkatapos ng mga salitang iyon, isang bigat ang tila nawala sa kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya na siya. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol niya sa paghilom hindi lang ng sarili niya, kundi pati na rin ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Liana sa balkonahe ng kanilang villa sa Paraiso, tanaw ang mga bituin. Nagtanong ang bata, "Mama, malungkot ka pa po ba?" Ngumiti si Amara at niyakap ang kanyang anak. "Minsan, baby. Kasi may mga nangyaring hindi maganda. Pero sa tuwing nakikita kita, sa tuwing naririnig ko ang tawa mo, nawawala lahat ng lungkot. Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang himala ko." Pinunasan ni Liana ang isang munting luha sa pisngi ng kanyang ina. "I love you, Mama. I love you more than all the stars in the sky, my Liana." Sagot ni Amara, hinahalikan ng tuktok ng ulo nito. Ang Paraiso Resorts, sa ilalim ng pamumuno ni Amara, ay unti-unting bumabangon. Ibinalik niya ang mga dating empleyado, pinanumbalik ang mga hardin, at higit sa lahat, ibinalik niya ang puso at kaluluwa sa lugar na itinayo ng kanyang mga magulang. Isang araw, sa dating opisina ng kanyang ama, nakaharap siya kay Gabriel. Nakalatag sa mesa ang mga bagong blueprints. "So, architect," nakangiting sabi ni Amara, "this new luxury wing, kailan natin sisimulan?" Ngumiti si Gabriel. "I was waiting for you to ask. But are you sure you want me to be the chief architect? Baka sabihin nila, my favoritism." "Hayaan mo sila," seryosong sabi ni Amara. "I'm hiring you because you're the best. At dahil may tiwala ako sa'yo." Ang mga salitang "may tiwala ako sa'yo" ay may mas malalim na kahulugan at alam nilang pareho iyon. "Kung ganun," sabi ni Gabriel, lumapit sa kanya. "It would be my honor, Ma'am CEO." Dumating ang umaga. Isang umaga na iba sa lahat. Bago pa man sumikat ang araw, ginising ni Amara si Liana at Gabriel. "Saan po tayo pupunta, Mama?" Tanong ng inaantok pang bata. "May ipapakita ako sa inyo," sagod ni Amara. Magkahawak kamay silang tatlo na naglakad sa dalampasigan ng Paraiso. Ang langit ay kulay lila at kahel. Naghahanda sa pagdating ng araw.
Umupo sila sa buhanginan, si Liana sa gitna nila, habang pinapanood ang dahan-dahang pag-angat ng araw mula sa abot tanaw. Ang ginintuang sinag nito ay tumama sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng init at pag-asa. Tumawa si Liana habang hinahabol ang mga alon na humahampas sa kanyang mga paa. Tumingin si Gabriel kay Amara. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangang bigkasin. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ngumiti si Amara bilang tugon, isang ngiting payapa, totoo, at puno ng pasasalamat habang pinapanood niya ang kanyang anak na naglalaro at nararamdaman ang init ng kamay ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Isang boses ang nagsalita sa kanyang isipan, malinaw at matatag. Sa bawat paglubog ng araw, mayroong bagong umaga. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, narito na ang aming bukang liwayway. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni na Amara, Liana, at Gabriel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng isang paglalakbay na puno ng sakit, pagbangon, at pag-ibig. Ang pagsulat sa kwento ni Amara ay hindi naging madali. Kasama ninyo akong nasaktan para sa kanya, nagalit sa mga taong nanakit sa kanya, at umasa na balang araw ay masisilayan din niya ang liwanag. Nais kong isulat hindi lamang ang isang kwento ng kilig, kundi isang salamin ng katatagan na taglay ng bawat babae ang kakayahang bumangon mula sa abo ng pighati at muling buuin ang sarili. Sana, sa pagtatapos ng ating kwento, ay may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Ang aral ng pagpapatawad, hindi para sa ikagiginhawa ng iba, kundi para sa ikalalaya ng ating mga sarili. At ang walang hanggang mensahe ng pag-asa na gaano man kadilim ang gabi, gaano man kalakas ang unos, laging may bukang liwayway na naghihintay para sa mga pusong hindi sumusuko. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Sino ang karakter na pinakatumatak sa inyo? At anong aral ang babaunin ninyo mula sa kwento ni Amara? Mangyaring iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat isa sa mga ito ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Nagmamahal, Kwento at Kilig.